Idineklarang UNESCO World Heritage Site ang Tubataha Reef noong 1988. Kaya naman ganun na lang ang panghihinayang ng mga environmentalist sa pagkasira ng ilang bahagi nito. Lalo't 5% na lang daw ng coral reef sa Pilipinas ang nasa mabuting kondisyon. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, kung ganda lamang at yaman ang pag-uusapan ay yung Tubataha Reef ay hindi yan magpapahuli yan ay sa Palawan. No? Kaya nakapanlulumo para sa isang environmental group na malaman na nasira ang bahagi nito dahil mabagal daw tumubo yung mga corals, 1.5 centimeters kada taon. Isang paraiso sa ilalim ng dagat. Yan ang Tubataha Reef sa Palawan. 100,000 hectares ang lawak nito at ang mga nananahan ditong marine species singdami ng sa Great Barrier Reef ng Australia, ang itinuturing na pinakamalawak na coral reef system sa buong mundo. Ang Tubataha Reef ay isang UNESCO World Heritage Site at isang national park. Nagiging refuge din siya sa mga internationally threatened na mga species galing sa ibang bansa. So ganun siya ka-importante. Tubataha Reef is not only important to our country, to Filipinos, but it is also important to other countries, yung mga marine resources. Kaya nakapanlulumo ang mga balitang sumadsad dito, ang USS Guardian, ang barkong pandigma ng US Navy kahapon. Aabot sa 10 metro ang lapad ng sinirang coral ng USS Guardian ayon sa Tubataha Management Office. Ayon sa Greenpeace Philippines, hindi nakatutulong ang mga insidenteng ito sa lumalalang kondisyon ng ating mga coral reef. Sa Tubataha Reef, pinakamaganda ang kondisyon ng mga coral reef. Pero 5% na lamang daw yan ng 26,000 square kilometers ng coral reefs na nasa magandang kondisyon. Problema raw ang kawalan ng iisang ahensyang tutugon sa problema sa ating mga karagatan tulad ng insidente ngayon. May mga different agencies playing a different role na kailangan nating i-harmonize para mas magiging cohesive yung implementation natin. Kung wala tayong gagawin dyan to address, no, gagawin nating accountable yung may nag-transgress, we are actually undermining yung initiatives for conservation. Kung iisipin, hindi lamang gandang ikinukubli ng karagatan ang dahilan kung bakit dapat natin itong pahalagahan. Kung hindi, pati na rin ang kahulugan nito sa ating pagiging Pilipino. Our identity as a nation is closely related to our resources and the health of Tubataha also. We are an archipelagic country. So meaning, we are being connected by waters. Yung dagat, hindi tayo hinihiwalay ng dagat. We are being connected. In fact, Jessica, sa mga oras na ito ay nandun pa rin yung barko at nag-aalala yung mga environmentalists na habang tumatagal na nandun yung barko ay lalong lumalaki yung damage sa coral system. Jessica? Okay, may balita ba, Joseph, from the US Embassy kung may damage dun sa barko? Ang so far, yung pinakahuli nilang advisory galing sa US Embassy ay wala naman daw silang na binabanggit. Yung kinakatakot kasi ng iba dyan, yung fuel or oil spill. Yes, yung oil spill. So far, wala pa naman daw yung ganyan mga findings. So titingnan natin sa mga susunod na araw kasi ang operation ngayon ay kinukuha nila yung mga tao ng barko at inililipat. So nandun pa lamang yung operation doon sa barko at sa mga susunod na araw ay susubukan nila na tanggalin yung barko doon na nasa bahura sa may Tubataha Reef. Okay, at ang inaantay din natin kung ano ang isasagot dyan ng Amerika, no? Kasi winarningan na pala sila ng Coast Guard na wag nang pumunta doon itong barko nila. Pero pumunta pa rin. Bakit kaya? At saka, kung minesweeper yata ang tawag dyan sa barkong yan, I suppose highly sophisticated yan. Maraming technology involved yan. Bakit hindi nila nakita yung coral reefs? Diba? Kung kaya nitong magtanggal ng bomba sa dagat, bakit hindi nito nakita yung sasadsaran niya ng coral reef ng Tubataha? That's right. May mga investigation on the part of the US Embassy and our government. No? At kasi galing yata ng Subic yan, tapos paalis na, dumaan doon. So talagang ang maliwanag doon, as according to our authorities, ay winarningan naman, wag pumasok dyan kasi bawal, protected area. Pero tumuloy sila. Pero unfortunately, doon sa mga advisories na pinadala ng US Embassy, wala silang tugon sa aspetong yan, Jessica. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.